Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Tayo na pinadako sa ating Bible service. In Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. In John chapter 14 verses 1 to 3, do not let your hearts be troubled. You believe in God, I believe also in me. My Father's house has many rooms. I am going there to prepare a place for you. Let's clap our hands to the Lord. We meet here tonight to honor the life of Sis Meraflor Maglasang Pugoy. We give thanks for her life and ask God to bless her now, that their time in this world has come to an end. For Sis Meraflor Pugoy, the journey is now the beginning. But for us, there is loss, grief, and pain. Every one of us here has been affected. Perhaps in small ways, or perhaps in transformative ones. Her life mattered to us all. It is important for us to collectively acknowledge and accept that the world has fundamentally changed with her passing. We are all grieving. Life will not be the same, nor should it be. Together, let us open our hearts and commemorate the impact of Sis Meraflor Pugoy had on us. Magsitayo po tayong lahat. Ating dakilain ang ating Panginoon bago ang lahat. May I ask Sister Ellen to open us in a word of prayer. Praise God. Praise God. Hallelujah. Walay kong ka-Diyos sa walay katapusan sa God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kami, Lord, kung nagapiyon o God. Hallelujah. Na kung pwede lang, Lord, na hindi namin gusto apan, Lord, ikaw isang sarangamay mo, O Diyos, magiwas lamang sa imong kabubuton. Isang pa man, Lord, ikaw mag-bless sa mga nabilin, sa pamilya Pugoy, ikaw mag-panalangin, O God, isang pa man kay Mother Pugoy, O God, sa isang kusog kabatong, Lord, na makadumalas siya sa iyong panimalay. At sa diin, Lord, ikaw maghahatag sa iya sa kusog, na padayon siya na makaalagad sa iyong isang pa man sa maglasang pamilya, Pugoy pamilya, ay karon, Lord, hindi coincidence, O God, hallelujah, kundi ini, Lord, may plano ka sa matag-isa sa among kinabuhi. Wala kayo sa sarang may mo, O Diyos, ang sabi sa akong ginapasali ko, ginapasalamatan, hindi mo siya. Amen. Let's sing the song, Pupurihin Ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
ikaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin sa aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kasabilan mo, pupuri ang panalangin. Pupurihin ka, O Pinoy, nating Panginoon. Na ang aming alay ay pagsamba sa iyong Panginoon. Nagdadaan kalimutan mula sa iyo. Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Nakilaan mo. Hallelujah! Let's Lord and sing, Lord. We give you praise, O God. Your name is above all names, O God. Hallelujah! 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 At sa oras na ito, mga kapatid, kayo na po'y makakaupo. By reading the biography of Sis Meraflor Pugoy, may I call Sister Angela. Bye. Okay, nag-change po ng magbabasa po ng biography ni Sis Meraflor Pugoy. Tinatawag po si Sister Castle. May lapit sa tanan mo, nagdilagay sa mga pinastal members, yung mga mga pinastal sa tao. Kasi kanalin na nagkitiramin sa mga support mo. So, ano ko yung lapit nila yung director ng Blackstone School,
Yung kinakain na ko siya. Kasi yung mga kasino na ito, kaya wala sila niya. Sa nagdako din siya, wala lang ako pero sa balay, sabi na ako siya sa kanan ng mga babae. Daw, ang siguro yung kalpi na nalubat sa kalibutan. Kapag kami yung kayo, wala ginaamot ko sa mga yun. So, try kung magkapamakit sa mga tanong. I love you, Ryan. Yung mga pagkakas na ulit ka. Kung intindihan niyo kung saan pag-ano na po. Ito lang yung alin. Okay. Kasi mo yung kapag sa tanong. Nalagdaan ko sa mga kailangan sa mga kapag na tayo. Kung mga pilabot ang pilabot. Tama kami. Ito pang nagulit sa amin. Grace and peace. Praise God. And let's clap our hands to the Lord. Tinatawagan ko po si Sister Aline na mag-alay po ng isang awit sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. God is good. All the time. Praise God. Dati tayo na naman. Praise God. Pasakit. Praise God. Hindi ko wala na mga kailangan. Praise God. Hallelujah. Tayo na yung pulang. Praise God. Inumong. Praise God. Aton lang na mahimong is ang pagsalig natin sa Leviticus. Praise God. Condolence sa mga sa pamilya po po ay praise God. Bagalay ang kawit sa Panginoon Diyos ng buhay. Buhay. Oh,
Please, Brad. Bago ko pong tawagin ang mga susunod na magsalita para sa ating theology, gusto ko pong magpasalamat sa mga bisita ko na naririto, kamag-anak, kaibigan na naririto upang makiramay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikiramay. Upang magbahagi ng ilang alaala tungkol sa ating yumaong kapatid sa pananampalataya, Sister Meraflor Pugoy, tinatawag ko po rito sa harap ang kanyang panganay na anak na si Charmaine. After pagkakasunod na magkakapatid, kung sino po sa inyo ang gusto pong magsalita. Good evening, everyone. Ako pangalan ni Mama. Message ko lang is, first of all, thank you sa mga support na throughout the journey na sa paglubog ni Mama. Hindi ko gusto more on sad story. Thank you din sa tanan. Kung gusto nyo si Mama personal sa inyo, magpasalamat. Nabalang ko lang siya, palamdo mo niya, ako isa-isa. Actually, pag ni Mama Abby, hindi kami close. I mean, syempre, babae ko, may balikat ka ako, di naman ko, so, kala nila. Bisan may misunderstanding lang is the way na magbayo ko, the way na hindi ko babae magbulag, i-accept niya ko. Wait, pero hindi ko tomboy na babae ko. Boy lang so, pero si Mama, i-accept niya kung ano. Always nagtatak na ginahamba ni Mama sa amin. Ay, sa ako, is never magtumot sa ibang na tao. Whether kung anong nito sa imo, hindi ka magtumot, no matter what. Amen. Sunod po, si Sammy. Sa tanan, bibigyan ako ang panganay na anak sa lalaki ni Lord ni Mama. So, sa tanan, salamat sa mga nakiramay, sa pamilya, sa mga church sa tanan-tanan. So, isa lang kay Mama, though hindi siya perfect mother, but higong silang tanan para sa ako. Wala siya nagkulang sa pag-advise, pag-guide, pag-support, and naduhan ko nga ako ginang ulo, siga ulo, muna ko. Kasi hindi, pagyapon, di panitigan niyang pagkakamama sa tanan-tanan. And dapat nagyapon akong pasalamat kay doon sa gamay niya kanakon na nakakita niya rin una niya nag-apo ulit sa karoon. Kung malitin ang iyong pangligan pa, puling ka rin. So, siguro ako naman lang yung sinulat niya. Bago sa nangakon lang kami hindi tagal yung plano sa tanan-tanan. Kung ang matapos na lang. So, dapat ready lang kita always sigurado ka sa acceptance ng please. Pero hindi ko mapati, pero let's move forward na lang kayo na lang gusto niya makita niya ang kada isa sa amon para sa namin nakahintang successful man sa any part sa mga gusto naman kung lang yung tigil. Then, next, si Mark Pugo. So, good evening everyone. Ako ang pangatawang anak ni Meraflor Pugoy. So, sa akon, totally, like dati, kami close si Mama kaysa balayo, wala kayo na storya, anything sa ila, or sa akon. Pero sa akon si Mama, sa 23 years ko nga nag-uwi din sa kalibutan, wala siya nagbulan. Ako, although nga tanan na siguro nga karatanduhan ng buhay mo naman. Pero so far, okay, kay at least si Mama, nag-support sa amon, sa tanan-tanan, sa daily, and sa pagbada ko sa amon. So, aring message niya ni, hindi lang siya para kay Mama. Aring message niya ni, wala ko nang expect na
damo ang mag-attend kay so far, based on my experience and my personal information sa tanan niya malibot sa nakakilala kay mama. Actually, if si mama nang inanglan, wala, if kamo matawag kay mama, automatic isa gamit na si mama galakat. So sa ako, gusto ko maging unfair. Ito lang ko ni mama nga always daw mag-forgive. Ako nga person, I always forgive but I never forget. So nakita ko kung paano tinatrato si mama sa other relatives, anything or the churchmate. So basically, message ko ni about it. Ay mama. So thanks God ko din kay although amo na yung natapos mo so far, so good naman kay at least we still alive and living. Then, so sa message, so anything man siguro, anything needs to happen, though. So, thank you so much 23 years nga pag-alaga sa ako. Then, sa tanan nga, naglakate, sa mga pakilala ni mama, parente, or churchmate, thank you so much sa pag-attend. Then, so ayun, kung ano man ang support, faith ni mama, religion, anything, so supportahan nyo lang. Then, you cannot judge everyone by their looks or their anything. So, ang gusto ko lang, kung ano man ang grudge mo kay mama or anything may sa mga kusang loob, kaya hindi ko lang balaan perfect. So, kung may gusto man kang may hambal, personalize, or magpasalamat, even very na lang magpasalamat kang may physical mo gusto magpasalamat, hindi na ako magpilihan. So, ako, this message, this is, hindi para kay mama, message for everyone na tanang-tanang makabalik. So, hindi ni sa tanakay or anything, I'm just seeing the reality. So, reality speaks itself. So, thank you so much sa tanang nagdalo, sa tanang-tanang. Then, sa ano sa gawa, thank you so much sa inyo, ako direct, nagwan kay mama, and sa nagbuli guys sa amon from birthday to hasta subok. So, thank you sa mga relatives, then sa hindi namin relatives, sa kaswit ni Kuya, nga si Baso. Thank you so much, friend. Thank you. Good brother. Love you. So, thank you sa nagbulig sa amin niya. Wala kami ginubayan. At least, saan kami lang, makita naman niya, okay man. So, thank you so much sa tata and thank you. Next, Christian Pugoy. Gumapigilan ko dito. First of all, good evening sa tanan. Thank you sa presence. Thank you sa pag-attend. Even though, wala na videos na mga sinama, grabe ang people to share. Pagkita ko, may experience ko. Gamay ko lang gawin. Grabe na kung natrato na. Wala ko labot kung family man na relative man na trap. Kung si mama grabe siya ka-forgiving ako, pero sorry. Hindi ko kaya matolerate na naging amo lang kabit na. Grabe nakabod si mama. Sobrang chronological istoryahan ta. So, ang early memories of it kay mama. But, daycare ko kay mama. Tapos, ginagulawin lang ko sa waling-waling sa may surok waling-waling kami kay daycare. Hindi, kay dumalman ko dati. Kinahin mo ko kahit dito lang ko sa gate ka lang. Wala ako kasulod sa klase. Kay kalakat ko sa tindahan. Tapos, sugaton ko ni Papa ang bakulo niya kay wala na ako kasunod sa klase. After that, pinag-elementary na. Bata pa lang ako, dito nagiging namulat sa realidad naman na hindi kami ipon sa tanan, especially financial. Grabe. Makita ko mismo sa sarili ko nga magagrabe ng mga pagmaltrato sa kila mama. Daghang tawagan na sila mama, pag may pauna sa tingkal, may pabantay, maalala ko pa niya, mabagyan ko pa kiri ng Ray, at today Ray, kay ipabantay si Juan sa hospital.
Tapos, kung may birthday, ako hindi ko nag-a-attend kung may birthday ka. I know for myself, parang ang mama na. Sa mga friends ko man na sa gawas ka, nag-isolate ko. I'm very alone person. Hindi ko gusto na makipag-socialize, makipag-interact, kahit feel ko vulnerable ko sa mga nakastay. Pero despite that, makita ko na bata pa si mama, lahat kami birthday, siya makakataro, kahit ikaw, ganyan siya kapinggan, ko, wala man kami choice, kami na mismo nga maguto lang, hindi na lang mag-attend tira, mga kahit paugasos ko ng dapinggan, papantayan ka man ng tira. But for me, na kinakabat yung mga kasama na hindi daw magtanong sa kaaki, pero I feel like hindi ko to kaya ng mama na kahit hindi ko gigaya matolerate na ginawa ng mama mo. Especially kung gano'n magpupunta si mama. Parang yun ka always there. Ma-remember ko na nagtatrabaho na siya sa kayo. Lechon na uso na pila. Nakaya na 100 a day ko sa aling kami. Ginalakad nila ng pag-uusip. Tapos ang ito, sinay-share niya ko. Balik niya sa masjid. Sa elementary pa ko, si grade 1 to grade 6, nagkabalik niya sa masjid. Para may papa ng dalawa, si Carlo at si Michael. So bata pa lang ito ko na ginagalit na na-realize na nagugalin eh. It's not just rainbows and flowers of real life. Pero gusto yung God, pero manipat ko. Kaya ko gusto ko. Hindi man gusto yung mama. Tapos, kung grabe na ako sa birthday ni mama sa ako. Nagkabali ko po sa meeting. Tapos, hindi ako nito maglakad dito kayo magtapada kayo baka sa lapis. Kaya para daw may gamit ko kayo. Hindi na gusto sinagamit ko itong bungol na putol-putol na. Pero sa stop na ginamistreet ko na lang ako, hindi ko gusto. Kalain para sa akin, ginamo lang si mama. Well, fast forward na college, nagpandemic, originally kami po si mama. Sa Balaya, sa mga college na, grabe na si mama. Grabe na siya ka-dedicated sa buhay kay Lord, as in super dedicated na siya. To the point na nag-aaway kami kay ma-overshadow yun na kami, kay paano na lang kami, magagat kami outing at totally ay, pilit lang kay may magsimba man. So, ma-feel good na ako, ma-overshadow kami, ma-overlook kami, like, ano na lang ang time na ginaas namin na attention, even though vice versa, din namin makahatag sa isa't isa. Pero believe na ako kay mama, kay grabe ang ginagyan niya. Sometimes kung may Bible sa balay, always is na siya, aga pa lang nag-ibig na siya. Kaya parang gani ang bisita ng Bible dito, pag wala kakaon, tapos ang pangina pagkikay, ang pampamasahe ko ba sa SPSU, wow ni mama, ay kay baka doon muna. So I'm thinking, nag-hitch na lang ko papulit, kapag access to the Quran. Tapos, always magkamit na sa balay ni mama. Si mama nung mga karato, pag mga random maghanap, si mama nung kay studio ako. Pero every time mag-away kami, kayo magpuli ko, tapos ang sudahin na ginabutang sa lalap ko. Subayan ang sudahin ko, tapos kayo na makawa ko pa, tapos subayan ang laptop, pero nag-aaway kami ni mama. Kaya hindi niya ginabutang sa lalap, at nga nagsulat na ako sa bed paper na, tama kung at pagkapat ka na ka, malarang dapat nga, ginayin mo. Tapos nagpakal ako sa 100 pellet spray. Namatay na lang si mama, hindi na tapos na kami. Si mama na si speaker. Bagay na ginusulyan na ako, kami ng dalawa, tapos ma-remember. Elementary ko tayo pasok sa Valentine's Story Lectures. Kinabuta ko na to, si mama sa aparador. Tapos, nakita ko lang kay kahapon nag-okay ko sa sana ng mama. Araw pa dito sa Bible na nakaipit. Ginaslado na sorry verso.
Sa ako lang yung kung pwede lang may 5 music kay mama. Gusto ko lang itong mga tao kung hindi ko sa palakton ko din. Di naman ito mga parin, di naman yung tawag lang kung may ginamula. Di naman sila, di ba wala? Hindi, stop na bagalan nila. May tuwad pa na, grabe ang pag-take advantage ni mama. Tandaan niyo na. Pero nawa tayo yung ever down. Maalat nila. Yan. Turn na po. Minsan ako kayo ang prayers na kayo. Something funny from mama. Kaya pag nag-start to work, hindi na kong tawag. Haba ako part ng tuwan pagkaon. Tapos, regret ko, kahit na siya tayo. Hindi na siya nagbugay ng gratitude ko. Kaguna niya kasi yung pagsimba na siya. Hindi ko lang siya ng tawag ko. Gandal ko kung hindi na nagandal. Tapos ang bali pag-college ko na lang ito. Hindi pa na siya nakakabot. Si Mama very supportive yun siya. Nagplano ko mag-school sa Davao. Okay na si Iya. Kapag nakasita mo mga rentahan para sila please tayo clever daw mo ginagawa siya. Hindi ka may sale siya. Pwede ka mo kasi pang mo. Pwede nga ginawa ng umilo siya. Sometimes yung balay ko naman ko. Kunting dito kay mama. Michael Pugoy. Okay. Sa puntong ito, bibigyan naman natin ng pagkakataon ang kabiyak ng ating yumao na magbigay ng kanyang mensahe, Brother Zacarias Pugoy. Praise God, tayong gabi sa tanan nag-support, nag-ramay sa among hatian. Nagpasalamat sa inyong tanan, parintiman ng mga churchmate, ng mga kaibigan. Salamat kayo sa inyong suporta. Praise God, ang nasorti ko lang ang akong license. May pan kami nga punta na pahuman ng kanan sa mga bata. Sabay plano na kami mag-banding. Banding kami na duha. Siyempre, makita na mga bata na mga stable na sila. So, medyo mabawin kami. Karon, ang sorties ko at unsay kabubuto sa Ginoo. Muna pirme niya ang kwan. Mula usahay, gusto ko nga magplano ng ministry na napil po na ko ang respond sa kuwan. Walay lagi sa palitok kung unsay kabubuto sa Ginoo. Muna pirme yung dito. Sa tayo na itong
ah 11 na pizza. So, kung kami lang sa palay, ito ko klase, pag kami magkanta. So, katulad tayo, na-realize na pa niya ang game mo, tayo pagkasa ng grupo. Pag gawas ako, magkapit, na nanainit yan, magkapit ka na. Tapos, after ko ng kapit, pumamahaw ka na lang, pasayo ang kaluto. Katulad tayo ito, wala may sa inyo mga, ay may kapit siya. Eh kung kahit ba lang ka sa kinabuhi, may tapos niya, katong time to, dili na kong lakaw. Pero kay, ang routine ng mga lawan-lawan, siya lang isang balay pabilin. So, muna mo, hindi na ito hawak ang buhay. Hindi na ito hawak ang buhay mo na tayong siguro mga 2 months, tapos last Sunday siya pagkita na ito ang kimse. Wala sa ilaing balik-balikon, magpasalamat na o kimse. Kung tingon niya, kung ako'y kuwapon sa Ginoo, gusto niya dito. Dili siya gusto masapir. So, mula mga word niya na nakapakusog sa kuwa. Nga naman, mga tanan sa itong kagalingan nga nahigawas sa mangka. Kung nga nahigawas sa mangka para magpa-Israel na dito. So, ina na ang murang pag-Israel ka, bakit nga ang pamulutanan sa kagalingan. So, mula nga, sa karon, kung wala na siya, nakita na ako ako, among panimalay. So, ba't tayo? Nang di masaktan, dahil nabawasan na ng paglasa sa iyahang luto. Nung paglasa sa luto niya sa karon, kung pagkitaon nila ng iyahang lasa sa luto. Tapos, siya gano'n ang matawag na super nanay. Super nanay, isa na. Isa pa man sa meron ako pagkakataon. Ito isa pa ay kami na kuyong hapit ng taon maabot sa silver meeting ang ginatawag. So, ano siya, una-una ako kung magpadala ta sa upan na itong pamilya kapitado. Kung saan na itong diferensya, sabi diferensya na ito, kitang doon magsulpat na ni. So, inalang mo ang pakuban ni Mrs. Walay pwedeng hilabot sa among kumika sa among relasyon, kundi kami lang doon. So, muna nga, bilin ako sa karong, dapat karong pa lang, atong kumplito pa. Iparamdam ninyo sa inyong kauban o asawa niyo. Iparamdam ninyo kung saan nyo kailangan, kung saan nyo siya, kung saan importante sa inyong kinabuhi. Sa tinawag lang, gusto ko man dapat hindi mo na ko na. So, daghang ko pagkulang sa bisan man lang ma-appreciate ko lang niya ang pagkamayo sa amuang tibo pamilya. So, usahan mo kitang laki for natay pride. Pero deep inside, gusto mo siyang yakapin para magsulti ka lang ay love you man. Tingnan natin, hindi na naman sa ay murag hilas ba? Pero patay nga wala na imong kauban dito mo apil nga dapat ihimo na ko to. So mo ako ang sa message sa punta na pilin karon, himo mo na ayaw bulata nga ni nana. Dapat maramdaman niyo ilang mataris kung sa kay importante kung sa kapait kung mawala ang inyong dili dali nga ang tanan niya nga pagkawala kayo sa atong mga wala nga ako nagpapasalamat ninyo ito lang akong i-serve ninyo
sa pag-uban na mo, nakikagabaw na sa among ibo pamilya. Siya ina ang nambiruan mo kahit anong ito, siya nga ang nanay. Kaya wala man ang kuiting kapagayan na pala. So, saya po po na. Mura magiging kamahan. Ito yung ako yung pasatakpan ko lahat. So, malaga, salamat kayo si Muha. Salamat ka na sa kami sa Ginoo. So, kabalo ko nga malipayon ang inyong paghawa. So, salamat sa tanan. Salamat sa tanan nagsuporta. Salamat sa kiramay sa Muha at sa aming mga pamilya. Ang tanan daw limay ako balik sa tubig. Praise God. Sa mga kapatid po ni Sister Mara Flor po, sino po gusto mag-share o magbahagi ng kanyang mga alaala? Sa mga kapatid po, kung sino lang po yung may gusto. Okay, habang nagpe-prepare pa kung sino po sa mga kapatid po ni Sister Mara Flor. Sa mga pamangkin, baka meron po. Pamangkin po ni Sister Mara, baka po gusto po may mag-share. Sa kamag-anak po, kamag-anak, kung hindi po sa pamangkin, sa kamag-anak or relatives, sino po ba gusto po mag-share? Sige po, habang ipiprepare din po ang mga kamag-anak or relatives. Sa kaibigan po, ni Sister Mera, meron po ba? Kaibigan po. Sa churchmate po, baka meron. Sa churchmate ni Sister Mera, may mag-share, Sister Ellen. Madala niyo ang Bible, pero hindi ako praise ha. Ilang taon na ako. This is the Proverbs, chapter 31, verse 3. Who can find a virtuous woman, for her price is far above her feet. The heart of her husband does deeply trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not ever all the days of her life. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. She is like the merchant ship. She bringeth her food from afar. She rises also while it is night, and giveth meat to her household, and a portion to her needs. She considereth a field and buyeth it with the fruit of her hands. She planted a vineyard. Sa 13 na nasiling, favor is deceitful and beauty is vain, but woman that feareth the Lord, he shall be praised. Yung ini nga verse, maano ko gid nga inang kahit hindi man tanan, pero ara ang kini kay Sister Mira. Sa kadugay nga pag-upod namon, hindi ko na mabalaan nga kung ano nga year, nadira ka sa building. Amambal ko lang, kung baga aalis ako, kadagnan ko, andyan pa rin siya. No, wala kang isang alin sa ano, di ba? Kung isa may arakagig na upod mga mga tama ng loob. Pero kay Femira, paano kung gig nga, ano siya ng understanding siya ba? May kami kaupod sa ilim. No, i-share ko lang no, minsan magtulog kami kay tapat ng kami. Masilikod na sa iya, sis, kaluktak likod ko. Sa likod na sa iya pa.
Nakakalungkot naman na, pasan naman ang akalo. Ako na nga, tingin ko ako nga rin kasi yung Sister Mira, Sister in Christ, no? Okay, kinanglan pa man siya sa iglesia, pero wala ka kabalo kung ano ang will ni God yung sa kinabuhin niya na inang kumbaga nung he fight the good fight of faith, nung he ran the race, nung kahit ang pag-ilim, nakita ko din nga, bisa daw, wala kita makahadlang. Kabisan si Brother Popoy, aras sa hospital, nakatid siya. Ikaw grabe ka. Paano mo aras sa hospital, bayaan mo din. Ay, maala ka dati. Basta ako yung malakatid ko. Praise God, no? Makita kami ng iyang dedikasyon sa Ginoo. Kung baga ginaunag niya ang bulahaton sa point ng Ginoo. Praise God. Nung wala na siguro ang kinakot ng hambang. Nung sa mga, always, nung sa amang mga istorya-istorya, wala kami sa ibang topic, kung dahil mga anakan, na mga lagad ng sa Ginoo. So, ari ang tari ang iyang anak, mga anakan sa inyo na. No, kung kaya wala na si nanay niyo, isang wala na si nanay niyo. No, ang legacy, Sister Vera, no, nga may magpadayon gid, padayon nun gid, ang legacy. Kung kaya atong panahon karon daw makakulol ba. Praise God. No, pauna nga siguro na-remind kita ni God na mag-faithful din kita sa atong pagpangalagad. So, alam na, Mira, tapos mga kawalan sa amon ng mga ilin. So, bisang gamay lang kami. No? Pero kabalo ko nga ang Ginoo mag-provide sa mga ilin na tama pa ang mga ilin na mag-aabot sa Iglesia. So, rest in peace. Namuunin siya kung tuod niya nga rest in peace. Mga baglang recipe lumalang na. Sa mga pamangkin po, kamag-anak, meron po ba? Sana. May gabi sa tanan. Kaya ako man sinabi, gina-push nila. Sige na na. So, wala pa. May longgo lang po siguro. Okay lang kasi makitindimanan na. So, si Auntie Jit, siya kitang ang makonsider naman nga second bag. Kaya bata pa kami, kapitbahay nila na magsakit kami. Imbes na si Papa, diretso kami sa ospital. Inaali kami sinabi ante kay si Mama Abi ay tayo sa nag-over. So, parang kami na matungkol. Gawan ko away din naman ni si Ante. Amo na nga. Nalalaan ng ospital naman, bata niya gitna mag-isagin siya. Siya gitang nagapa-admit lamang kasi kung nagatrabaho pa ko sa isulan dati. Sa puli ko sa balay, imbes niya si Papa magatod sa ako sa ospital. Ang bagay na hambalan ako. Lakan ko siya, lakpito sa ante mong niray kay amo dalawa. Apot nga si Papa niya ang gusto nila abi ang ospital. Pero si ante mas alas 2 ng gabi. Malakat na siya pag pinop na nila kami. Tapos kay si Mama Abel, ayaw man ng work. Kung may mga recognition sa school. Kasi si Papa Manabit,
nang mahuyaon na namin si Papa. Si Auntie kinang ginatawag kami, pero amo na sa mga pinsan ko, mga pinaka-close ko, mga bata, yan, do mga ikaduha na ginamon ni sila. Nga mga mangol, do extended family na ginamon ni sila. Ako na kisan, ang tumag-joke kami itong mga utol na ginamon. Sana. Kumbaga niya, hindi ko di magwapal pa eh. Ano pa yun? As in to, as na sa buhay, hindi hapon matawag. Sorry lagi, pastor sa pitching mo. Kaya, last kitabi ng mga kita, 3 days before mag-abi siya tuha. Like to Sunday, ginawitan na babi ko nga, hindi na lang nanay magpulit sa payo kay gabi na, dahil ka lang nanay. Pero kay may duty, abi pagpabukas, may klase. Ano ko pinagtulit dito. Kung balaan mo lang yung nasay na galito niya, may premonition, galit siya. Alas niya na galito nga, mo. Ginahag ko na lang italin siya. Never kita siya nagalit sa among nakadalangat naman sa balay nila. Pinapagita niya si Karen, ang mga manghud ko, sila Papa. Tapos never kita siya nagdinalok ng sa pagkao. Pero may na siya nagkao, nakapag-workout yan. Maski pala ang sudan nila bulat, gawin din na siya. Kung sakit kita, Charmin, sakit gisa. At iabim yung naggamay na suga, nagpapupit siya dahil gamay-gamay na suga, nagpapupit siya. Pero I know na ara na gid siya sa nalipay na gid siya subok. Eh gusto niya kay last time naka-share dito sa convoy ng kung madulagin man siya sa earth, hindi na gid tani siya nabutayan. Like hindi wala gid man siya nabutayan. Gikuha siya diretso peacefully gid man. So, ang ano ko lang nga padayon lang siya sa pagpapalakatan niya. Kaya mga arapaman kami diri para mag-guide sa mga napili niya diri sa kalibutan. Mulang po, thank you so much. Meron pa po ba mga kapatid? Meron pa po bang mag-share sa mga kaibigan, kamag-anak? Meron pa po ba? Kaibigan, kamag-anak, churchmate, kakilala, meron pa po ba? Ang gusto po mag-share? Gusto ko po kasi pusa mga kapatid, kaya po hindi ko po tinatawag by name. Kasi gusto ko sa puso nila ang pagsasalita. Mas pinpoint mo tapos labag pala sa kalooban nila. Ayun na sa inyong anak. Kapag ko si Mira sa church. Grabe. I-share ko lang sa inyo, no? Ang nanay ko bago lang kong matayan. So, approach kami. Wala na mo siya natagaan santay. Kung lapit na kamo sa inyong mama, magbantay kami. Grabe. Layo ginangamong kwan, wala kami hatag sa oras sa among nanay. So, si Sister Mira, parang kwan ko na siya na parang nanay ko na siya, kahit ganun ko siya natawagan sa Saudi Arabia ko. Oh, grabe, ang taghan kami mga pangarap, makapatulog kami church. O, mag-alagad kami sa Ginoo, grabe, kabuot ang si Sister Mera, o ang iyang asawa, si Brad Popoy. O, kani, grabe, hindi ko ito makatulong na nawala siya. Kay, katong time na magkita kami, kay may naakoy na ano sa anak ko na sa iyang birth ba, nagpatabang ako. So, hindi kami magkita-kita ani kay daghan po ako mga kuwan, kay ara man ng mga igsuon ko na naguli sila sa Pilipinas. So nagpanding kami, nagsuon kay dugay na kami hindi nakita sa may suon ko. O kani, si Sister Mira, grabe kaayo kabuutan.
mula pa sa Orion, o diri nga sa church, o salamat nga nakuha na kasi sa Ginoo. Pamangkin po ni Sister Mera. Umpisa ko na lang ang story ko. Grade 2 pa rin. Ay, grade 2 kami sa amin. Ay, para naman pa rin sa age. Ay, mag-cut si mama sa work. Nag-ibig ko sila kay, siyempre bata. Nandito na, ano ko na, napitog pa ako bawal. Malakad kasi, right, kalakad na siya sa balay or either lactance, malakad ko sa ila. Tapos dito ko sa iya, mag-run. May habal ko sa iya, hindi kipilit, hindi mama. Nagtabaho na siya. Tapos kadlawan na po sila, mama, hindi ka tumama ko. Pinuluwi ko sila sa balay magputan. Ay, nakakabalik niya ko. Maligo na guys. Dungan ko ni Sammy. Hatol, buyog lang ko. Ano to? Tapos nag-hapon na silang magpulian. Nang may pilas good ko. Nga ano, hindi pwede makita ni Papa ba? Kay mga kitchen. Pakinaklunan. Kaya timiray. Ang pinapilas ko po. Tapos ang malurong pala ko. Ang isugilo na ako na kay Papa niyo. Hindi lang anay, disable lang. Tapos natupunta niya na sa malunggay. Tapos pag napunta niya na malunggay, ipakita ko na kay Papa. Okay, para hindi na-goods na ba. Tapos yung madumduman pa dati nga, present nga, balik ang ating nga nahadlok, kitabi na si Papa ang malakad sa ospital. Nagkasakit, tabi tong ulo ko ba? Sakit sa akin. Nagkagalagnat pa ko. Bigla mag-ano na si Papa, maghambal siya na unsa ka, nag-lagnat. Sakit ang ulo ko pa. Mag-ano na siya dahil kay Timiray magpalapit. Tapos si Timiray man, very, kina siya responsive, kina siya sa tanan. Kasi na siya malakad sa balay, kapon ko, punasan ko sa water, nalamig, para magkalma. Tapos, dahil na pa ko sina always, kay putuyan, magpa-check up. Nang daw lagit ko, kasakit ang mama ko nga, nang ika-second, kay, naintindihan ko man kay busy si mama. Tapos, tong present lang na mo, before siya nawala, naglapat ko sila sa nila. Ay, hindi pa to. Wait lang. May online class kasi ko sa masters ko po. Natulaan wifi sa balay. Kaya walang kabayad ba, naglapat ko sa ila. Tapos ang halala dito si Christian, si Auntie Miray, kag ako. Tapos paglakad ko dito, naghambal siya, nagano ko pag-ihag ko siya, Auntie, dito rin si Uncle. Tapos nagtrabaho. Tapos sabagot, sino ba madalitin? Si Christian yun, natong sa taas. Tapos sige, maki-connect sa ako, di kaya ka nang walang internet ba na walang niya, sige rin, bisa gugma pa ka mahuli. Nagpingan na siya ba? Tapos ito, online class, nag-alok siya sa akin, sabi niya, kaon sa akin, ako hindi lang ko, busog ko. Tapos sabi niya, na ako'y kinutong mabiligtin pa. Nagpapura siya, ipakita niya sa akin. Tapos ko, kita na ako, hindi ko gusto, kilagkit-lagkit, pero pagkalupa mo, hindi ko tayo, busog ko. Sabi niya, dilagkit mo, kahit hindi makaon na lang po. Makaon na lang po, asa itong naging niya ko. Sabi ko, may hatag niya ng gamay lang doon, ampo, amount na sa iyang ang ginuso. Kung kaya taga ng isang kabaso, paano ginuso niya, lagi kinagdi mo. Pagkatapos na to, kanya labi, sige, pwede na. Pagkaano sa to, around 2 na 2 p.m. Katulubon ako banda ng class ko. Pagkabal ko sa iya nga, mahuli na ko si. Tapos ako niya, dili lang sa ka, dili na lang makatulog. Ng mga bata, kasi wala. Kaya para nakakulit ka uban, kaya pa nagsaraman ka makasuloy na rin. Nagpagdagan ka na siya ba? Sabi ko, ate, mahuli lang ko kayo sa tinabi chance ko. Ate,
Tapos ito nagpuli na ako, isugot ako ni Papa. Tapos pag itong last kid na mga memory ko naglagaw ko sa ila, like i-hug ko siya, tapos nagkapag siya sa akin na, minsan kauban ni mo rin, nag-ato din hatod lang may nabi ko sa ito ni Gerald. Low-key flexing, wala ko. Oo, nalipay ka na si auntie kayo nakalagaw ko liwat sa ila. Hindi ko balaan ba? Pagkatapos sa lobby, may gilaktan ko sa layon. Tapos may arami ko important na himuon ba? Tapos ang isip ko sa to is malagaw kit kay ate, hindi ko balaan nga gusto ko din mapuli diri sa takuro. Pagka pila lang ka taste tong timing gid nga adlaw nga madula ka rin ni auntie. Pag ulang di ko pulis ako, tapos ang plano ko pa. Before ko mampulit sa balay, makapit-kit ko sa ila, kaya arak ang baby. Ano ko si Will. Oo, ang maganda ng mindset ko nga, before ko mapulit sa balay, makapit-kit ko sa ila, hindi ko balay. Nga, ako natamit to ang sign na last ko na namalo si Auntie Basti na abutan ko pa siya before siya na slide. Mga around 4 manata ko sa kung nagtawag ko. Tapos nagkulay ka pinto. Kaya pag nagkakat ko sa tutid ko lang si Karay, nasugatan ko siya pa. Di pa siya naglapos. Ano makita doon, tapos kita akong kinaisip ko nga. Hindi paano galing kong gituloy ko na lang itong mag-diretso gipulit ba? Mag-diretso alay sa sa amin na balay. Kasi sa tumatay na punggal ko pa itong tatakbo nga. Mas light siya. Kaya syempre, anak ko. Ugot pa na siya. Istorya ko, hindi ko sila. Ako pa ko mo. Amo na itong date. Bye-bye. Amen? Meron pa po ba mga kapatid? Dahil kung wala na, ako po yung huling magsasalita. Meron pa po ba na gusto po mag-share? Magsisi kayo, wala kayo. Last night na to. Sisi talaga kayo. So, nilas naman ni Sister Vera, no? Sana naman kita emosyonal. Praise God, hallelujah. Message ko lang ni para ka sister, para sa iyong mga anak. Si mama niyo, ligtas na siya. Amo na siya ang number 1 sa kapasalamatan. Ang atong ginikanan, balanta kundi sila malaki. Galing kita nga mga bata, kung gusto pa sila maka-uprulyo ba? Kung nangalagad atong ginikanan, dapat sundon ta. Number 1, tanan kita nakaagi sang ginadaon kita. Pero sa inyo mga bata, ninyo balaan, swerte ang ginadaon kang butungod, tinataas na mo sa ginadaon. Kaya magabot ang time, di nyo lang balaan nga, ay, kaya pala ganun, ganyan. Ma-realize nyo na lang God's will ang tanan. So kung wala nyo pa na-realize, tandaan mo lang nga, hindi nyo makalimtan ang Ginoo. Hindi ka mo always makasimba, pero sa heart nyo, isipon nyo nga ang Ginoo gaupod sa inyo, mas didiin ka mo maglakad. Kaya ang Ginoo mas didiin eh. Number 1, ara sa atong naging kasin. Kag sa atong nauna. Hindi naman ni kuwan sa ako, tungod 50 lang ako, tungod tulang papa ko. Sobrang kasakit tungod biglaan, mas sister biglaan. Kung kaisa mahambal ko, tali nagsakit si papa. So, pareha lang kasakit ang magkasakit. Tungkol si Brother Boy, nagkasakit man. Bago siya nawala, so both lang, tungkol adlaw-adlaw mo man makita nga nag-suffer yung mahan sa biglaan naman. So, pareha lang tungkol ang madulaan sa parents sa atong kinabuhi. Sobrang kasakit. Nadulaan kami sa amay. Pero ang matutuod, times 2 ang kasakit kung madula ang inahan sa panimatay.
perti ka budlay tungod hindi kaya sa amay kung kaya sa anak. Pero tungod nakita na bis sa Ginoo nga kaya nyo na dalag ko na kamo. Ako gahani grade 4 lang mangut. Hindi ko balaan kung paano ko baligaya akong dati. 15 lang. Paano Ginoong mambalugid sa sarili mo nga hindi dati kaya ang future. Kumbaga, hindi ka balaan kung ano ang after decades ko ang matubo. Sa mga panahon, pinapaalala lang sa ato, no? Ang kabuhit na hindi takit balaan buhat. So, damo nagkakatabo. Hindi kita magsalig na halimbawa, easy lang, go, easy lang kita. Mas hindi kita nakatimba, pero mag-pray lang kita always. Mag-pray kita, magmangayo kita sa pasaylo sa Ginoo. Magpasalamat kita kay makamata kita pagkabuhat. Makapangayo naman kita pasaylo. Ang Ginoo maluluyon. Maluluyon din siya sa aton. Praise God. So, subong ang mama niyo. Aragamit siya sa ilang sa Ginoo. Giningo niya ang tanan, nangalagad siya. So, abot ang time. Maupot ang yapon natin sila kay naaman. Hindi pa kumbaga may una kag may katapusan. Wala sang exempted pinasabi sa. So, next sister, last ko naman kay sa next Sunday. Tumagis ko siya kay halindati tong start ko kasimba. Ara siya permi sa likod ko. Kumbaga hindi siya matula ba? Nga ara siya always. Ilang posisyon na mo ni. Mabata mo nga, di ka maganda na, pero hindi ka maiwa. So, salamat sister sa kabuot mo. Bisan pa man sa pagiging best friend nila ni Pastora. Nauna lagi sila sa aton, so kumbaga dira lang din sila puto. Kita nga buhi, magbuhi kita, kay buhi pa kita, hindi kita pabalaan ang aton nga, kundiin kita, galing mga lagat kita, kamtanggol. Amen. Is God, meron pa po ba? Grabe ko ka-thankful siya. Sapat ko siya as mother. Siyempre, first time ko na ulit. Sige, siya di panawag kasi kwato lang sa baby. So, ingat siya ni sa akin kasi pinay-off daw siya. Wala man lang niya gihulat na matawag ako siya mama. Siyempre, ma-remember lang na ako na tanong ulagon siya ko mo abot sa ilaha. Nga, besot adik ko na bagus. Dili ko mo bagus kita kagpupog. Magulang mo kay adik. Grabe ko siya kagutan. Dapit ay pilutungan niya. Bagus na kagpupog. Baon na lang kawad ko. Pero as a mother, sana all. Very good example yun siya na angay na pagsundod sa starting ng family. And also, ang last na nabilin sa mo anak, ang baby, kahit naman siya ng word of God, everything. Ang bata dapat kaila sa Ginoo. Na-emotional ako kay kami magandang last nag-interact before hindi ka mo kami. Kaya kung daghan ay what if na mapunta ganito, pero kung sa plano sa Ginoo, mahitabo din siya. And also, thank you everyone. Salamat. Gagawin. Meron na po ba? May nagpigani, ang business ko kay Auntie, kaya salamat din sa moment kung time din sa kapunan kami sa balay nyo. Baga nakamig na ako pero dawat nga po kami, ito kami pipinti, gampang lang. So, nagkipunta ko itong time na nagkatod ko sa parcel ni Christian, bayad na. Mula nila tapos siya. So, last time siya ang nag-receive. So, ba't siya po na sakit mga tabo. So, salamat din sa moment. Thank you, Kit. Ang mga limang message ko. Nag?
Hello, may kabinaan. So, ako rin siya doon na isa sa mga barkada ni San Pamilya Pugoy. So, then isa po sa nakasaksi kung gaano ka maayo ang pamilya ni especially kay Ante. Kay Dawi ay kami ginatuloy yung nilang kilala na diretsa namin bata kinasigaso pag kinalagay ang maayo. So, karoon siya natabo naman ni Ur sa mahimo. So, ang mga pagkakas sa pamilya Pugoy nga mag-stroke. Ang doon ka mo sa isang kagisa kag may salig kita sa Ginoo. Sige, Apol, although ka wala kasante, harap ng mga kabataan mo, mag-alala kay paghatag sa puso. Nagsalamat po sa tanan, harap din, nagpakita sa presente lang, ay panaman na doon tumayo ka, kung gaano ka mayo si Ante, so salamat din. Kaya mayo ka pangalaton. Okay, meron pa po ba? Meron pa po ba mga kapatid? Mga kakilala, kaibigan? Sige po, at kung wala na po, kukunin ko na po ang huling pagkakataon. Meron pa po ba? Okay. Sa muli, magandang gabi po sa lahat na naririto, sa mga bisita, kamag-anak, churchmate, pamilya po ni Auntie Mira, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang karangalan sa buhay ko na may nakilala ako na ang pangalan ay Mira Flor Maglasang Pugoy. Isa kang dakilang ina. Lingid po sa kaalaman ng lahat, si Auntie Mira ang best friend ng namayapa kong ina na si former Pastor Pelomina Miliamina sa Lahog. Saksi ako sa magandang nilang pagsasama bilang isang matalik na magkaibigan. Hindi lang naging miyembro ng simbahan si Auntie Mira, kundi nagkaroon ng magandang at malalim na relasyon ang aming pamilya. During ministry of my loving mother, si Auntie Mira ang laging kasama ng mama ko sa lahat ng gawain. Tuwing may gawain ang mga nanay sa Surala, one call away lang po ni Mama si Auntie Mira. At ito'y kanyang sinasamahan. Kahit si Pastor Velez nakapansin, kahit dalawa lang sila na pumunta, nakita ni Pastor ang kanilang dedikasyon na pumunta sa gawain. Halos punuan na ang cottage ng simbahan, pero hindi hadlang para sa kanila na kahit sa upuan na lang sila matulog, tuloy pa rin ang pagsamba nila. Kahit sa upuan na lang sila matulog, tabi pa rin sila. Halos hindi mo sila mapaghiwalay. Ang daming pagsubok ang dumating sa ministry ni Mama. Yung time na wala si Papa at nag-aaral kami ni Ate sa ACTS, almost 2 years nasa Manila ang Papa ko at si Mama ang tumayo bilang pastor nila. Kung saan sila napunta, si Auntie Mira at kapatiran, patuloy lang ang gawain ng Panginoon. Hanggang sa napunta sila sa lugar ni Brother Ivan, kahit nasa manggahan sila, malayo sa mga tao, at puro kakahuyan lang ang nasa paligid, hindi nila ininda, at patuloy nila nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Ang mag-asawang Pugoy, tested and proven. Kahit saan dalhin, rain or shine, sa mahirap na sitwasyon, at komportable na bahay-sambahan, ni minsan, hindi nila iniwan ang gawain ng Panginoon. Hindi nila kami iniwan. Pagkos, doble, triple pa ang pagsuporta nila sa ministry na iniatang sa balikat ng mga magulang ko. Ni minsan, wala kaming narinig na salita na sinabi nila laban sa amin.
Ang mag-asawang pugoy laging nakasuporta sa gawain. Hindi madali ang buhay ng isang pastor. Datnan at iwanan. Ganyan ang cycle ng ministry. May umaalis na mga kapatiran at may bumabalik. May mga bagong miyembro, so on and so forth. Hanggang sa nakapagtrabaho sila sa First Life, mas lalo pang tumindi ang kanilang pagsasama bilang magkaibigan. Pagkagising ng mama ko, hawak niya agad ang phone. Sabay tawag sa number ni Auntie Mira. Mads? Kumaganon po ang mama ko. Mads? Halos buong araw magkasama ang mama ko at si Auntie Mira. Nadatnan ko pa nga sila pag uwi ko galing ng trabaho. Magkatabi silang natutulog sa sala. Sobrang natuwa ang puso ko na makita sila. Sabi ko, salamat Panginoon. Binigyan mo ang mama ko na magkaroon ng mabuting tao na kaibigan. Maliligo na lang ang mama ko, tumatawag si Auntie Mira. Pagkakain naman si mama habang nasa hapagkainan, nakakailang subo pa lang, Mads, ganyan na agad. Kaya nga minsan napagsasabihan ko ang mama ko na, Mama, araw-araw kayo magkasama ni Auntie Mira. Pati ba naman sa pag-uwi, mag-uusap pa rin kayo? Baka nakaka-istorbo ka na kay Auntie Mira. Manghayon, sabi ko. Sagot naman ni Mama sa akin na walang problema yan ni Auntie Mira. Hindi nagre-reklamo. Totoo mo po mga kapatid, si Auntie Mira, hindi yan po nagre-reklamo sa mama ko. Kaya sabi ko, okay. Hindi ko sukat akalain na may susubok pala sa aming pamilya at sa pagkakaibigan nila ni Auntie Mira. Dahil ang mama ko, habang naglalaba, ay na-slide siya. Si mama ko nagkaroon ng bukol sa noo at malaking pasa sa kanyang braso. Nung nasa ospital si mama, nagkausap pa raw sila ni Auntie Mira at sabi ng mama ko, Mads, hindi ko na kaya. Wala pang 24 hours sa ospital ang mama ko, binawian na siya ng buhay. Mag-best friend talaga sila. Kahit sa kamatayan, pareho sila ng dahilan ng kamatayan ay ang pag-slide. Yun ang kwento ng buhay nila bilang mag-best friend. Sa part ko naman, na hindi alam ng lahat, malaki ang naging papel ni Auntie Mira sa buhay ko. Dahil nung namatay si Mama, halos hindi ko nakilala ang sarili ko. Isa siyang anghel para sa akin na pinadala ng Panginoon. Dahil marinig ko lang na tinatawag niya ako, Sister Cha, ganyan si Ate Sister Cha. Tawag pa lang yun ang pangalan ko ha. Pakiramdam ko okay na. Tapos na. Nakaramdam na ako ng comfort. Ito talaga ang tumatak sa puso ko at isip na sinabi ni Auntie Mira, nandito pa naman ako na mama mo kahit wala ka ng mama, Sister Cha. Sinabi yun ni Auntie Mira, habang ganyan din ang mama ko nakaburon. Habang lumilipas ang panahon, salamat kay Auntie Mira, unti-unting nakarecover na ako sa mapait na kahapon. Life advice sa mga anak ni Auntie Mira. Hindi ko man kayo kadugo, hindi nyo man ako kapatid, pero ang turing at pagmamahal ko sa inyo, higit pa sa tunay na magkakapatid. Bilang atin nyo na nagsasalita ngayon, gusto ko paunin ninyo ang aking natutunan at aral sa buhay. Hindi ko alam pagkatapos mailibing bukas ni Auntie Mira, walang kasiguraduhan kung kailan ulit tayo magkikita-kita. Dahil ang ilan sa inyo sa malayong lugar. Kung saan man kayo mapadpad na simbahan,
leader man yan o pastor, magsimba kayo. Dahil yun talaga ang mithiin at gusto ng ating ina. Higit sa lahat, respetuhin ninyo ang inyong pastor. Dahil kung si David ay tinaguriang a man after God's own heart, despite his flaws, David described he showed deep repentance when he failed, deeply loved God, and made Jerusalem the capital of his kingdom. When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Manatiling mapagpakumbaba. Sabi sa Genesis 3:19, for you are dust, and to dust you shall return. Be humble and never think that you are better than anyone else. Kung naging salamin ko ang aking ina, sana ganun din kayo. Baunin ninyo hanggang sa inyong pagtanda nyo ang kanyang alaala at kung gaano siya katapat sa Panginoon na maglingkod. Kung may mga bagay man kayo na hindi nyo nagawa sa mama nyo, alam ko marami kayong pagkukulang, mga regrets, bumawi kayo sa papa nyo. Hanggang buhay pa siya. Dahil ako, yun din ang ginawa ko. Sobrang dami kong regret sa mama ko na hindi ko nagawa. Salamat sa Diyos, may papa pa ako. Kaya pwede pa akong bumawi. Maraming salamat sa mahabang panahon na tayo ay nagkakilala. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak ni Auntie Meroflor Pugoy. Sundan niyo ang yapak ng inyong mama na pagdating ng araw, sa malayo man kayong lugar, turuan ninyo ang inyong magiging anak na lumapit at huwag humiwalay sa Diyos. Katulad ng pag-iwan na magandang alaala ni Auntie Mira sa buhay niyo. Sabi po dun sa Joel chapter 3 verse 1, tell ye your children of it, and let your children tell their children and their children another generation. Sabihin ninyo sa inyong mga anak ang tungkol dito at sabihin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak at ng kanilang mga anak sa susunod na henerasyon. Let's clap our hands to the Lord. Tinatawagan ko po si Sister Cheryl ang mag-alay ng isang awit sa ating mahal na Panginoon. Yan, hallelujah. Bago ang tanan, praise God. Pag-ano lang kung may opinion sa tanan, praise God. Amen. Ang kamatayan, praise God. Hindi pinili. Ang kamatayan nga, hindi pinili nga, Lord, gusto ko mamatay. Nang nakatulog lang. Gusto ko ang walang pagkapatay. Hindi siya pwede piliun kung ano once ang ginawa sa akin. Ganito kabataan kung saan niya kapao. Kaya ang kinabuhi sa tao, praise God. Maambing siya sa kandila. Na kumbaga pa, hindi siya matugay, may time din maubos siya. Praise God. Ano na nga, thankful kita na kita sa simbahan. Praise God na may pastor na nagpapangaral sa atin sa word of God. Kaya mo na siyang ipadala sa Ginoo na kumbaga pa, makabungtaw kita sa mga bagay na hindi ka naintindihan sa kalibutan. Praise God. Kasi Sister Mira, praise God, ang pag-gamit siya sa Ginoo. Ibalaan niya ang panahon. Hindi niya balaan ang tiyak ang panahon. Mas pasitiin lang siya. Mula nga panahon na gibuha siya sa Ginoo. Praise God. Kung magaba nga,
Nanulat siya na may kadaugan. May kadaugan. Dahil kita, kahimik kita, pero siya kalibayan. Diin matutunan. Kaya nag-serve siya sa Ginoo. Nag-serve siya sa Ginoo na kasi sa makaya niya na maging tapat sa Panginoon. Praise God. Isa sa pangarap ni Sister Mira, sinig niya, nabis time na matapos ang church, umpisa na magtulungan ay kami ng dalawa. Pag magtulungan ay kami talaan ko na talaan niya naman. Eh siyempre, parehas kami na nanay. Na ang ano yung sabi, gina-open sa ako. Eh hibig siya na hindi niya, Sister Ali, mga bata, gusto mo na pagbalik siya pagbabago. Kumplito kami talaga. Naisip ko, nakita ko. Kumplito kita talaga. Siya din ang higta. Hindi niya nakakita. Mga anak, bata ni Sister Mira, hindi ko kami i-bash. Ako, din open ang sabo na ni Sis Mira kung ano iyan at siya. Praise God. Ngayon man, kami ni Sister Mira, close kami sila. Sa nag-miss na nang tayo matapos ang church na mag-open ang kada-isa sa amon, sa mga problema namin, sa mga kwan. Eh, siyempre, parehas kami ng nanay. Namuna kita ng mga bata, sa mga bata na may arap pa sa nanay, praise God, maswerte ka mo. Na may tatay pa ka mo, kumpleto pa sila. Kaya kung may mga nanay ka mo, mga bumangira, okay lang na. Yan nga man, ang ibig sabihin, salamat ka mo sa Ginoo, na may pa sila ginkuha. Good lie ang isa ka pamilya na isa na lang ang nagatindog. Isa na lang ang nag-alalay. Dahil pagit kung may arakit, may nanay at tatay, praise God. Hallelujah. Salamat ng mga bata, naharap pa yung sinikanan, kumpleto pa, praise God. Salamat ng Ginoo, praise God. Hallelujah. Salamat ako kay Sister Mira. Salamat din kay Sister Mira sa iyang bilang isang sister, guys. Salamat ako sa malasakit niya. Sa akong, praise God, yung panahon niya ng buhay pa. Hindi ko nang balimutan. Kumbaga pa, hindi ko nakabuo na ulit. Pero nalipay ako na, sarili ko, nagikuha na siya sa Ginoo ng kwan. Is parang ako ng deal, malipayo na. Umulat na ako. Mag-alay ang awit sa itong buwik na Diyos ngayon magpasya ka. Ay buhay pa, ikaw ay magpasya. Ngayon nandito ka, bukas na sa ka. Huwag hintayin ang umaga, pagkat wala ng pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, lumapit na. Di mo ba nakapatid, hinihintay ka niya, natanggapin sa puso at paghalin siya. May tarata na nakala sa buhay inalahan, kung si Jesus ang iyong paglilingkuran.
kanya natanggapin sa Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Upang gumitain ang mga masasayang sandali na ating ibinahagi kasama si Sister Mera Flor, i-prepare na po natin. Panoorin po natin ang isang maikling presentasyon o kaya naman ay ating pakinggan ang kanyang paboritong awitin. Sige. Okay, mga kapatid, magsitayo na po tayo lahat. Let's open our hearts and mind. Makinig po tayo sa pagbabahagi ng banal na kasulatan mula kay Pastor Dom. Ang lahat magsabi, God bless Pastor Dom. God bless Pastor Dom. Something. Love man. Sound check. Sound. Hello, man. Okay, palagpagan po natin ang ating Diyos na buhay. Bilang paggalang po